Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok ng mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin mga tambay. Talagang gaguhan na lang po yata. Hindi po ba ito parang niwawalang hiya ka na lang di umano? At para ka bang ginagawa na lang bobo, tanga at gago yata nitong gobyerno na ito na parang wala silang ginawang kasamaan sa iyo. Hindi po ba? Saan ka ba naman nakakita? Yung ipinatapon mo na, ayaw mo nang pabalikin sa Pilipinas. Ipinatapon mo na parang hayop, hindi nakakuha ng due process sa ating bansa. At talagang sinampahan nyo pa ng gamit ang makakaliwang grupo di umano, na patong-patong na kaso, mga kabayan, nagawa-gawa lang na mahigit sinasabing 30,000, mga kabayan, at hindi naman nyo sinampahan ng kaso sa ating bansa, ibang klase. Tapos ngayon, darating ang walang kakwenta-kwentang SONA, di umano, kukumbidahin mo, invited daw po, at iimbitahan daw po ng Malacanang ang dating Pangulong Duterte sa SONA. Hindi po ba kagaguhan at katarantaduhan ito? Di po ba? At pati po ang Vice President ay imbitado, mga tambay. Siyempre, Vice President Kaya lang, pupunta ba ang Vice President yan? 3 taon nyo nang gustong tanggalan ng posisyon yan. At talagang grabe yung gawa ng kasamaan yata ang Vice President. Pakinggan po natin ang balita. Unahin po natin yung hindi dadalo sa SONA ang Vice President. Ibang klase itong gobyerno na ito. We have received a letter from the office that she is not attending. Walang dahilang binanggit ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte nang ipaalam sa Kamara na hindi ito dadalo sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Sa kabila nito, mananatiling may nakalaang upuan sa gallery ng plenaryo ng House of Representatives para sa Vice Presidente sa SONA Day. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, natanggap nila ang liham mula sa Office of the Vice President matapos ipadala ang formal na imbitasyon sa lahat ng institutional guests, kabilang na ang heads of agencies, constitutional commissions, justices ng Supreme Court at iba pa. Walang reason and in fact we don't really ask for any reason. No? But be that as it may, we are prepared for her attendance. No? So we will reserve a seat for her at the VIP gallery and a holding room for her and her immediate staff and family. Kung sakali, ito na ang ikalawang pagkakataon na no-show si Vice President Sara sa State of the Nation Address ni PBBM. Kabilang naman sa padadala. Yan po mga tambay, ibang klase, no? Ibang klase po sila. Pakapalan na lang po kasi ng muka. Siyempre, gusto nilang ipaalam sa taong bayan na sila po'y malinis. Wala po silang ginagawang masama. Kaya po ganyan po style nila. Style po yan para maging malinis ka, yung pinababagsak mo, yung pinatatapon mo, nagmamalinis ka. Mga kabayan, parang wala ang ginawang masama sa kanila. Hindi po ba? Ganyan po yung mga style ng mga masasamang tao yata. Ito naman po mga tambay, ang invited ng Pangulong Marcos sa imbitado rin daw po nila ang dating Pangulong Duterte dito pa sa SONA. Pakinggan po natin itong balita. Ibang klase itong mga ito. Dating Pangulong Duterte makatatanggap pa rin ng customary Tingnan po natin. Ulitin po natin. makatatanggap pa rin ng customary invitation para sa SONA ni Pangulong Marcos Jr. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam! Tony, sa kabila ito ng kanyang pagkakabilang po sa detention facility ng International Criminal Court sa The Hague dahil sa kasong crimes against humanity. Sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na nakagawian na ang pagpapadala ng invitation sa mga dating Pangulo gaya na nga ni Duterte maging sina Joseph Estrada at Gloria Macapagal Arroyo. Sa official address ng Office of the City Mayor sa Davao, ipadadala ang paanyaya kay Duterte matapos manalo bilang alkalde ng lungsod. Bukod sa mga dating Pangulo, kabilang din sa mga pinadadalhan ng customary invitations, ang dating pangalawang Pangulo, Senate President at House Speakers.
At yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Nakita niyo pa mga tambay, ibang klase po ngayon. Talagang ibang klase ang tama yata ng pulburon eh. Hindi kaya? Ang tama ng coke. Ganun po yun eh. Anong klaseng gobyerno ito, mga kabayan? Kung ikaw ay matinong tao at nag-iisip, hindi ka tumitira ng pulburon, hindi ka tumitira ng coke. You know? Ano isipin mo? Sige nga. Ano isipin mo? Isang vice president na hindi tinantanan hanggang hindi bumabagsak. Hanggang ngayon, mga kabayan, hanggang ngayon. Hindi po nila tinatantanan ng vice president. At talagang gustong-gusto nila itong matuloy ang impeachment. Kasi, scripted na po. Gawa na po kasi ang desisyon nila. Nakita nyo po, yung sa Kongreso, final na eh. Final na impeachment nila yon dahil nga nagkaroon ng involvement doon. Di ba? Yung pera, mismo kapwa mga congressman nila nagpatotoo na talagang mari-release ang budget mo sa iyong mga distrito, maibibigay sa iyo, baka sobra pa dahil ang umuugong diyan 100 plus million basta pumirma ka lang sa impeachment ng vice president. Hindi po ba? Pamumulitika. Ibang klase, demolition para sa pagpapabagsak. Di po ba? Sa pamilya Duterte. Tapos ngayon, kumbidado, ikukumbidahin mo, at talagang pakapala na lang ng mukha. Ikaw ba naman? Ikaw ay matinong tao. Ikaw na yung pinababagsak. Tapos, makikita mo yung nagpapabagsak na grupo sa'yo, nagsasalita. Hindi ka ba maaasiwanon? Tapos yung SONA, wala ka naman makikita na sinosona. Ano sosona nila? Wala naman halos nagawa sa bansa. Ano po isosona nila? Ano po ipagmamalaki nila? Una-una, ipagmamalaki nila dahil nakuha nila si Tebes. Ganun po ba? Tapos ipagmamalaki nila SONA na ipatapo nila ang dating Pangulong Duterte na walang due process. Isosona nila. Ano pa isosona nila? Sige nga. Ano pa isosona nila? Si Harry Roque, malapit na nilang makuha. Ganun po ba? At si General Bantag, malapit tinutugis na nila. At yung mga lumalaban sa gobyerno na sinasabi nila against sa kanila dahil nagsasabi ng totoo, lalong-lalo kung sumusuporta ka sa katotohanan, ay bilang na araw nila. Ganun po ba sa SONA? Ibang klase. Tapos ang dating Pangulong Duterte, no? Ibang klase itong gobyerno na ito. Ang dating Pangulong Duterte, talagang ibang klase. Kukumbidahin mo, ayaw mo na nga pabalikin sa, no? Ibang klase. Ano sasabihin sa'yo ng mga Pilipino niyan? Bangag ka ba? Di umano? Tumitira ka ba talaga? Ibang klase kayo. Saka SONA, ang bihira. Ano kaya? Bagay, may isosona po yan. Ito po. Pakinggan po natin yung mga isosona nila. Marami po sila achievement na isosona. Sana po, i-ano po nila sa SONA. Ito po, mga SONA po, isama po sana nila sa SONA yung mga achievement ng Pangulo. Ito po, maganda sa SONA ito eh. Samantala, umabot na sa 16.68 trillion pesos ang utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng buwan ng Marso, batay sa ulat ng Bureau of Treasury. Nadagdagan ito ng 0.31% mula sa naging utang ng bansa sa naunang buwan. Ayon sa Bureau of Treasury, sa kabila ng trilyong pisong utang, nananatili naman itong manageable. Mula Enero hanggang Marso ngayong taon, nasa halos 40 billion pesos ang nadagdag sa kabuang utang ng Pilipinas. Siyempre, sasabihin ng gobyerno, wala pang problema. May nagpapautang pa eh. Ang tanong, sino magbabayad niyan? Kayo ba? Kayo ba magbabayad niyan? Di po ba kami? Di ba? Yan, isama po sana sa SONA yan. Ito pa po, isama pa po sana sa SONA ito. Marami pong pa-SONA ang gobyerno natin. Ito po, isama po natin sa SONA ito. Yung hindi na raw po tayo uutang at ano na po nangyari sa Maharlika Investment Fund. Sana po banggitin ulit sa SONA yung Maharlika Investment Fund na hindi na tayo mangungutang. Pero bound tayo sa utang. Ano ang naging mensahe ng Pangulo matapos niyang lagdaan itong bagong batas para sa Maharlika Investment Fund?
Yes, Ella, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magagamit sa tama ang seed money na mailalagay sa Maharlika Investment Fund. Ngayong umaga, nilagdaan ni Pangulong Marcos ang panukalang pagtatatag ng Maharlika Investment Fund at tatawagin na ngayong Republic Act No. 11954 or an act establishing the Maharlika Investment Fund, providing for the management, investment, and used for the proceeds of the fund and for other purposes. Ayon sa Pangulo, malaking tulong ang MIF Act upang maiangat ang ekonomiya ng bansa. For the first time in the history of the Philippines, we now have a sovereign wealth fund designed to drive economic development. Through the fund, we will leverage on a small fraction of the considerable but underutilized investable funds of government. Ayon sa Pangulo, pangangasiwaan ito ng mga professional o competent na individual upang maiiwas sa politika ang Sovereign Wealth Fund. Inevitably, if you put me or the Secretary of Finance or in a decision-making loop, those decisions will be colored by political considerations. And that must not be the case. Paliwanag pa ni PBBM dahil sa MIF Act, hindi kinakailangan mangutang pa ang Pilipinas para lamang sa mga ipapatupad na mga programa o proyekto ng gobyerno. Nagpasalamat naman ang Nakita nyo po, dito po sa Maharlika Investment Fund ay hindi na po kinakailangan mangutang ng bansa, lalong-lalo sa mga programa at proyekto ng bansa. Hindi na po mangungutang, pero buwan-buwan po tumataas ang utang natin, baon tayo sa utang. Pero nasaan yung pinagmamalaki po na Maharlika Investment Fund na hindi na tayo mangungutang, lalo-lalo sa mga proyekto ng bansa? Nasaan na po ba yun, mga kabayan? Ano na kaya balita ron? Isama po sana na sa SONA yan, mga tambay. Isama po sana. Ito pa po, mga tambay. Yung mga pinagkakakitaan pa natin, ibang klase po. Ito po, yung mga pinagkakakitaan natin, mga asset po natin, ay ibebenta na rin po, ipa-private na rin po, mga tambay. Ang mga airport natin, naumpisa na po ang Ninoy Aquino International Airport, di po ba? Dahil yung ating maintenance po dyan ay pag-aari na po ngayon ng San Miguel, mga tambay. Ito po, meron naman po susunod na mga airport. Plano na po nila, mahigit 10 o 10 airport po natin ang mapupunta na naman po, mapipribado na naman po, mahahawakan na naman po ng mga oligarko, mga tambay. Si Juan de la Cruz ang gumastos at nangutang, tayo magbabayad, pero ang maikinabang mga mayayaman. Ibang klase po. Pero tayo magbabayad ng utang. Tayo po magbabayad ng utang na inuutang po nila. Pero sila makikinabang. Plano sa pribado ng pamahalaan ang nasa 10 paliparan sa bansa ayon sa Department of Transportation. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, ang proyekto ay inaasahan sa susunod na 3 taon o inaasahang matatapos sa taong 2028. Dagdag pa ng kalihim, ang planong ito ay sa pamamagitan ng public-private partnership kung saan masasakop ang ilang paliparan sa kilalang tourist destinations sa bansa. Kabilang ang Iloilo, Davao, Siargao, Lawag, Busuanga, Bicol, Tacloban, Bacolod, Silay, General Santos at Puerto Princesa. Matindi po, no? Ipa-private nila yung mga airport na kumikita, mga tourist destination. Kasi malaki pera dyan, mga kabayan. Yung mga binanggit po na mga tourist destination na may airport tayo, mahahawakan po ng pribado at sinasabing gobyerno magpa-partner. Sa umpisa lang po yon. Sa umpisa lang po, partner. Pero pag sa bandang huli, sa mga oligarko na po yan. Hindi po ba? Ganyan naman po talaga nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Ibang klase, no? Yung mga build ni dating Pangulong Duterte, build ngayon, nauubos na po, mga tambay. Nakukuha na po yata ng mga oligarko. Ganyan po katindi ang kaya nga po history nakakuha po tayo ng ganitong klaseng presidente. History po ito ng bansa. Ibang klase po. History na puro po salita pero walang gawa at ibinaon pa tayo sa isang damukal na pagkakautang. Mga kababayan, sanay na sanay pong manluko at mambudol yata sa atin. Hindi kaya? Wala naman napatunayan. Ang napatunayan lang po, pamumulitika, isang damukal na issue ng korupsyon. At inuubos pa nila ang ating asset. Ganyan po katindi. Dinadala po ang ating bansa
Kaya tama-tama yung sabi ni Vice President na ang ating bansa ay dinadala nila sa basurahan. Talagang ang ating bansa ay malulugmok, mangangamoy, mabaho na. Kasi pagka sinabi mong basurahan, talaga pong ating bansa ay babaho. Hindi lang po sa Pilipinas, sa buong mundo, ang tingin sa ating bansa ay mabaho, basurahan, na hindi na po nila ito tatangkilikin. Di po ba? Dahil yung ganitong klaseng gobyerno, talagang basurahan ang tingin sa iyo ng ibang bansa. Mabaho ka. Dahil walang kwenta ang gobyerno mo. Hindi po ba? Paano magkakaroon ng kwenta ang gobyerno natin? Talamak ang korupsyon. Di ba? Talamak ang pamumulitika sa atin. Tapos ang may issue pa ang Pangulo na tumitira daw, sumisinghot pa ng pulburon at coke. Paano ka hindi magiging mabaho at basurahan ang tingin sa'yo? Hindi po ba? Kaya dito po nakakalungkot, ano? Talagang pakapala na lang mukha itong gobyerno natin ngayon. Yung mga tao na pilit mo pinababagsak para yung mga tinik sa inyong mga lalamunan at hindi na kayo mawala sa inyong mga pwesto at yung sinasabing pagiging bangag at lasing sa kapangyarihan, ipagpapabagsak sa pamilya Duterte, pero pakapala na lang mukha. Kumbidado kayo sa SONA. Ano kaya ang SONA? Wala po tayo nakikita. Ano kaya iso SONA? Mga kabayan, napakatindi. Gastos po yan. Alam po natin ang SONA po ay grabe po ang ginagastos nila dyan. Nung pumasok po ang binagoong Pilipinas, grabe po silang gumastos sa SONA. Pagkain pa lang dyan ng mga buhaya di umano, ng mga ulupong di umano, ng mga aso di umano. Grabe po ang pagkain po dyan nila. Ginagastosan po nila. Noong nakaraang SONA po, mahigit 20 milyon ang pagkain nila ng mga Wag na po natin sabihin. Bad words po yun, mga tambay. Hindi po ba? Ibang klase na. Talagang ginagawa tayong mga bobo, tanga at gago. Yung ginawa mong kasamaan sa dating Pangulong Duterte, wala lang. Ibang klase itong pamahalaan na ito. Napakabubuting tao po. Sobrang buti po napakabubuting tao po ngayon ang naglilingkod yata sa ating bansa. Nagtatanong lang si Kamanong, hindi po ba? Sobrang kay bubuting tao. Ibang klase, walang ginagawang kasamaan sa kapwa nila, politiko. Wala. At wala rin silang ginagawang korupsyon. Hindi kaya. Kaya nga po, pakapala na lang ng muka. Kumbidahin natin yan. Isama natin yan. Binabalita pa. Pwede namang hindi na ibalita. Para po yung sakahiyan, wala tayong magagawa sanay naman po sila sa ganyan. Kaya, saka tanggap naman po nila. Kung yung Pangulo nga, may issue siya ng pulburon, tanggap niya na siya sikat na sikat sa buong mundo. Nakauna-unahang presidente ng bansa ng Pilipinas na may issue na sumisinghot ng pulburon at coke. Tanggap po niya yan. Dahil nga po, pakapala na lang ng muka. Dahil sa pagiging bangag at lasing sa kapangyarihan. Hindi po ba? Sa buwatan na lang po yan. At marami rin po kasi naglilingkod sa atin. Yung hindi po natin malaman kung ilan ang presidente riyan. Dahil kung paniniwalaan natin si Senadora Amy Marcos, ang tumatayo raw presidente dyan, marami. Kauna-unahan na raw yung Araneta at Romualdez. Paano gagawin natin? Talaga sa kumunoy at basurahan ang punta ng bansa natin. Marami naglilingkod siyempre, marami nagnanakaw. Pagka ganon, hindi kaya, nagtatanong lang si Kamanong, marami pala magnanakaw. Marami nagpapaka-presidente. Hindi po ba? Yan po mga tambay, ang nakakadismaya at nakakabwisit na sa kabila ng pinababagsak mo ang pamilya Duterte ay talagang ibinabalita mo pa na kumbidado kayo sa SONA ko. Ano naman kaya ang SONA niya, mga kabayan? Sige nga, ano kaya SONA ng Pangulo? Ipagmamalaki sa atin. Ibinalik ko na ang isang damukal na mga adikto sa bansa. Laganap na sa buong bansa. Ibinalik ko na. Ganun po ba? Nagtatanong na si Kamanong. Ibinalik ko na rin ang napakaraming pulburon sa bansa para wala ng problema ang mga adiktos. Ang mga kriminal ay binalik ko na rin sa buong bansa. Ganun po ba? At ang mga makakaliwang grupo, ibinalik ko na naman sila. Pinalakas ko sila. At pinapasok ko pa sila sa gobyerno. Hindi po ba? Nagtatanong na si Kamanong. Yan po ba ang mga SONA?
At pinatapong ko ang dating Pangulong Duterte sa Netherlands. Yan. Yan po ba mga achievement ng SONA? Di po ba? At tutugisin ko lahat. Sila Tebes at napakulong ko na rin si Tebes at si Kibuloy. At tutugisin ko pa si Bantag at si Roque. At marami pang iba. Kaya susunod ko naman ang mga vlogger para po makasama na nila sa kulungan. Ang mga vlogger naman, hindi kaya para maisama sa SONA. Mga kababayan, sana banggitin din ng Pangulong Marcos yung flood control. Dahil po nung nakaraang SONA niya, binanggit niya yun eh. Sana po banggitin din ni Pangulong Marcos yung flood control na ang flood control na 5,500, nakita ko na kung saan sila nahandoon. At nakita ko talagang tinangay ng hangin at ng baha. Sana po i-update po sa atin at banggitin din po sana ng Pangulong Marcos yung 5,500 na pinagmalaki niya na mga flood control. Banggitin po sana niya kung saan-saan probinsya, kung saan-saan lugar yung mga nasira na 5,500 na flood control. Kasi achievement niya po yan eh. Achievement. Hindi po ba? At banggitin din po niya sana sa SONA yung 2025 national budget. Now, yan po ay malinis na malinis. At banggitin po din niya sana yung PhilHealth. Yung PhilHealth, mga tambay. Yung SSS, GSIS, yung napakarami pa, lalong-lalo po ang ginto. Banggitin po din sana sa SONA yung ginto kung saan niya po binenta at sino bumili at magkano po ang pinagbilan at saan po dinala. Banggitin din po sana niya sa SONA. At syempre po, yung Maharlika Investment Fund, banggitin po sana niya na successful na po. 3 taon na pong kumikita at nagpapasasa ang taong bayan sa kita ng Maharlika Investment Fund na hindi na tayo mangungutang, lalong-lalo sa mga proyekto sa ating bansa. Magagamit na natin ang kita ng investment fund natin sa Maharlika, yung Maharlika Investment Fund. Di po ba? Kaya nga nagkakabaon-baon tayo sa utang at pati ang ating mga airport nanganganib pa. Ibang klase po, mga kababayan. Kaya po hindi malayo isang araw, mga kababayan, ang Malacanang, ang Senado, ang Kongreso ay pag-aari na po ng mga oligarko, mga kababayan. Ibang klase, no? Panahon ni Cory, napakarami pong nawala sa ating gobyerno. Panahon ni Ramos, kaya nga po binansagang boy benta. Ngayon, sa panahon po ngayon ng isang Marcos na naman, bumalik na naman po. Mga kababayan, ibang klase sila. History talaga sila. Talagang bansa natin, mga kabayan, magigising na lang tayo isang araw, wala na tayong pag-aari. Hindi na natin pag-aari ang sarili nating bansa, ang Pilipinas. Nakakakalungkot. Pag-aari na po nila ng mga oligarko at mga politiko. Thank you po mga tambay. Sana gusto po ng Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers natin. Maraming salamat po mga kabayan sa inyo po. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo. At syempre po, thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong sa inyong lingkod. Shoutout po, Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK Team 888, si Michelle Yamaguchi Vlog at si Norma Garcia. Maraming salamat po sa mga biyaya po na inyo pong pinagkakalob. Mabuhay po kayo at ingatan nawa po mga kabayan, lalo po sa inyo pong mga paggawa. At syempre po, yung lagi po nating hiling na lagi po sana natin isama sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, lalo na po ang dati nating Pangulo na si PRRD. At siyempre po yung kanya pong kalusugan at madugtungan pa po sana ang kanyang buhay at makauwi po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kababayan. Muli po mga tambay, paalam po muna. Sa muli po, ingat po tayo mga kababayan, doble ingat po. Maraming salamat po. Bye-bye po muna.